Good morning mga ka-sisters. Dito tayo sa kulungan ng manok. Magkakatay tayo ng manok. Magkakatay. Ayan, mag-uulam naman tayo ng manok. Sobrang init talaga. Ka-sisters, bali yung video na to ay i-sign off ko muna yung kanyang sound kasi napakainit talaga dito sa paligid namin. At ayaw naman natin na mag-copyright. Kasi dito sa amin may listahan. Ayan. Fiesta talaga ang dating ng sound, napakalakas. So, i-sign off ko yung sound at magbo-voice over na lang ako. Pero saglit lang at paliwanag ko lang ng konti yung dapat kong gagawin. Mag-uulam kami ng manok. Yung manok na native. So, ayan. Tapos yung itlog, i-harvest ko naman yung itlog. Tapos magkakatay tayo. Ay, sus, ayaw. Dali. Ay, ito na lang, oh. Hoy! Abaw, pagkalaki. Dito ka. Aba, ay, naku. Dali. Ay, ito na lang. Wow, wag ito. Kasi ito yung lalaki. Yan, ito ang nagpaparami ng lahi. Ang itlog. Yan, kukuha mo tayo ng itlog dito sa pugad. Kailangan ko kasi i-harvest lagi yung itlog kapag marami na dahil may manok ako dito na kinakain yung itlog. Yan. Kailangan natin Yun, dito na. May malaki, may maliit na naman. Ito malaki, oh. Ano ito? Ano pa? Kaya. Yan, bali magtitira lang ako ng isang piraso. Hindi kasi naglilimlim yung ganitong itlog. Kaya bibili ba tayo ng incubator para makaparami tayo ng sisiw. So ito mga ka-sisters, maagang maaga pa kasi dito kaya ito. Ay sus na nangyari. Kinagat mo ako. Pero ang dami niyang itlog mga ka-sisters. Kaso hindi ko pwedeng kunin kasi nagagalit siya ay kinagat na ako. Mamaya na lang pag alis niya ako kunin. So andito lang muna yung itlog. Balik tayo ulit. So ayan, magluluto muna ako. Bakit ayaw mo magpahuli? Ka-sisters, wala nang balahibo. Susunugin muna natin para matanggal yung mga balahibo na maliliit.
pray? Okay, let's pray. Let's pray. Okay. Pray na. Thank you, Lord. Amen. Alright, so pinapara din na po ang lahat ng ating Ito na nga mga ka-sisters at ako ay magbo-voice over na lamang dahil sa sobrang napakalakas talaga ng sound system ng kapitbahay namin at talagang hindi tayo magkakaintindihan kapag ipaparinig ko pa yung mga sounds sa palibot. Ayan, bali nauna kaming kumain pagkatapos ko magluto ng adobong manok at nauna na kaming magkain dahil si ka-brother Ed at ang kanyang pamilya ay pumunta ng dagat dahil gustong maligo ni Ray Ray sa dagat. At bago sila dumating sa hapagkainan ay fast 12 na. So medyo gutom na talaga. At syempre nauna na lang kaming kumain at sila yung nahuli. At habang kumakain yan sila ay andito naman kami sa palibot at kami ay busog na. At nagmemerienda na lamang kami ng nakuha naming sinigwilas. Diyan sa tabing bahay lang din namin dahil napakaraming bunga yung sinigwilas namin. At pagkatapos namin kumain, naumay kami at ayan yung sinigwilas ang talagang tudong pinaspasan namin ng kain dahil napakaraming nakuha si ka-brother at pagkatapos silang bago sila pumunta ng dagat ay kumuha muna sila ng sinigwilas. So pag uwi nila, kami na yung kumain ng sinigwilas at sila naman ang kumain ng tanghalian. So ayan mga ka-sisters, dahil sa ayan minsan lang pumupunta sila ka-brother dito. Ayan kapag may bakante lang sila sa trabaho, may vacation or may katulad niyan Independence Day, nakapagpasyal sila dito kaya masaya na naman ang pamilya dahil sama-sama kami. At parang kaugalian na namin o nasanayan na namin na kapag sila ang pumunta dito sa amin sa bahay ay syempre maghahanda tayo. Kung minsan ay siya ang may dala ng lulutuin at ako naman ang magluluto. So pag dumating naman kami doon sa bahay nila at libre naman lahat ng pagkain. Ayan ang kaibahan mga ka-sisters, kapag kami naman ang pumunta sa kanila ay nakakapaglibre kami ng pagkain dahil si Ed lahat ang sumasagot. Hindi katulad ng pag siya ang pumunta dito sa amin ay siya halos lahat ang bumibili ng kinakain naming lahat. So dami-dami na kaming lahat kumain kapag siya ang pumunta at saka maraming pagkain. So maraming pabor naman talaga sa amin kapag pumunta siya dito dahil kung ano yung i-request niyang pagkain, yun ang aming niluluto at siguradong lahat kami ay makakatikim. So pagkatapos ng kumain nila ka-brother Ed at may natira pa, ayan, si kananay, bali kakain din yun at hindi nga lang sumabay si kananay sa kanila dahil may importante pang ginawa. So hindi kami sabay-sabay kumain dyan dahil nga sa sitwasyon na may kanya-kanya nga kaming pinagkakaabalahan. So ayan, napakaraming langaw. Kaya ako ang tagabantay dyan dahil yung langaw hindi ako makatiis na hindi ko ang tawag yan, paalisin yung langaw. Ang sabi ng iba, ilagyan ko daw ng kandila. So kahit anong lagay ko ng kandila, maubos lang yung kandila at maubos lang yung pera mo ng kasisindi ng kandila. Hindi talaga alis yung langaw. So kapag tag-ulan dito sa amin, ang langaw talaga ay hindi mo mapigilang lumabas dahil may parang ano na nila, parang panahon na nila ng paglabas siguro dahil yung ganitong tag-ulan talaga sa amin, hindi mo pigilan ang ganyang klaseng mga insekto. So kailangan lang talaga malinis. So kung minsan kumakain kami kanya-kanya doon sa loob ng bahay, minsan kung saan-saan, dahil kahit saang sulok ka man pumunta ay may langaw. Hindi natin mapigilan yan. Hindi natin alam kung paano sila matugis. Nakakadiri man pero ipagpaumanhin nyo na po kasi yun talaga ang realidad. Yan. So pagka umaga niya mga sisters ay sila ka brother Ed and family ay uwi na sila sa Kalapan. So hiwa-hiwalay na naman kami at back to realidad na naman tayo sa pagkain. Kung dyan si ka-brother Ed, nakakatikim tayo ng ibang pagkain. Pero pag wala, syempre kung ano lang yung nakasanayan naming ihain, lalo pat wala kami sa camera, ay simpleng pagkain lang. Dahil
Yun na talagang nakasana namin at kailangan namin tumipid. Kasi alam nyo naman po sa probinsya, ang pagkain natin is very natural lang, gulay, isda. Pero yan po ay nakasanayan na namin at talagang napakasarap para na sa amin. So minsan lang kami makakain ng karne. Dahil nga sa kwento ko nga sa inyo na si Brother Ed minsan ay pag pumunta dito may dala talagang karne. Kung minsan pag medyo nakaipon-ipon din kami sa isang buwan ay isang beses kami makakain ng karne. So talagang ganun lang talaga ang buhay namin. Hindi na talaga yan pwedeng baguhin hanggat hindi tayo umabot sa level na mayaman o may pera.